بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين فصل وينبغي لمن لا يحفظ الحديث at wajib sa tao na hindi memorize niya naman al-hadis ang hadis. Ito yung din-memorize hadis na ar-yarwiyahu min al-kitab, na iriwayat niya naman siya na al-hadis min al-kitab, galing sa kitab. Gisong mas alaw pa man na hindi niya memorize, pero napag-aralan niya yung hadis, katulad ngayon ng mga pag-aaral natin na sa sanad ng Bukhari, ng Muslim, lagi dala pa na hindi natin memorize ang mga hadis niya. Mario, iririwayat din natin yun mula sa kitab. Hirap pagdautan, hawak-hawak natin yung libro. Mario, fa'inka na yakapag na kung memorize niya, kung ang lagay niya naman na yahfadu, memorize niya ay al-hadis, ang hadis, na fal-awla pa rin, na ang mas mainam pa rin, na an-yarwiyahu, na iriwayat niya naman, yan yung rawi, siya na al-hadis, min kitabin, mula sa aklat, mula sa kitab. Yan diba, kahit memorize niya na mas tumuha, iriwayat niya na may hawak pa rin siyang aklat. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan, yan ni ar-riwayah min al-kitab, na ahwatu, mas, kumbaga na mas maingat. Mas ligtas subab. Fa'in rawahu min hifdihi, na kung iriwayat niya naman, siya na al-hadis min hifdihi, galing sa kanyang memorya, jaza, pwede. Wa amma idha lam yahfad, patungkol kapag hindi nakamemorize siya, wa indahu, at meron sa kanya kitabun aklat na wafihi,
Amma idha lam yahfad, mas'ala kapag hindi nakamemorize, wa indahu kitab, pero may aklat siya. Wa fihi, at napapaloob sa kanya na kitab, sama'uhu, yung pinag-aralan niya. No, sama'uhu, yung pinag-aralan nitong si Man. Nandoon yung kwan. Bikhatnihi, sa sulat kamay niya mismo. Pa na yung kitab na yun, na sulat kamay niya, ay buhay nila giniman. Hindi mo na masasabing sulat kamay mo, walang print na ngayon, printe. Ngariyo, wahuwa, walhal, yadkuru, naaalala niya, annahu nakatotohanan siya. Siya naman o kaya rawi, sabi nakapag-aral siya, jaza an yarwiyah. Pwede niyang iriwayat. Kaya pag mag-aral tayo ng mustalah hadis, nagyang ito pa man ang wijada. Paano ang hukom ng wijada? Masala wijada. Ibig sabihin ng wijada, na yun yung masala na tagpuan mo ang isang libro. Tapos na merong nakasulat doon ng mga ilang mga hadis pa ba. Ngayon, tapos na, siyempre, sa tagal-tagal ng panahon na naalala mo, na yun pala ay sulat mo pala yun kasi kilala mo yung writings mo pa man. At naalala rin, na siya ay nakapag-aral noon ng hadis na yun, halimbawa, pwede niyang iriwayat yun. Wa illam yadkur kulla hadisin fi. At kahit hindi memoryado niya, kulla hadisin, no, lahat ng hadis fihi fi kitab, kahit hindi niya lahat i-memorize. Wa in lam yadhkur annahu sami'a hadha, na kung hindi maalala niya annahu, katotohanan siya naman, o kaya yung rawi, no, hindi niya maalalang sami'a hadha, na narinig niya itong hadis na hadal khabar, hindi niya maalala na narinig niya yung hadis na yun, bahal yajuzu an yarwiyahu, na pwede bang iriwayat niya ito. So, halimbawa sa tayo tinagal-tagal pa man ang panahon, no, may natagpuan kang libro. May natagpuan kang libro. Alam mo rin na ikaw din na yung mga sulat-sulat mo pa man, mga kalat-kalat pa man. Tapos may natagpuan kang libro. Lagi di masala wijada. Wijada, no? So, ito yung masala wijada ng hadis. O kaya ng libro, nakatagpo ka ng libro na may mga nakasulat doon na hadis. Ariyo, na hindi mo maalala kung napag-aralan mo yung hadis na yun o kaya hindi. Kasi pag hindi mo napag-aralan, na hindi ka pwede magriwayat ng hadis. Lagi na di pangasal yan. Hindi na nga kapangadiin. Ariyo, hindi ka pwede magriwayat ng hadis. Kasi hindi mo napag-aralan eh. Bakit? Kasi nga, kahit masabihin mo naiintindihan mo yung nandoon sa libro, dahil sa hindi mo napag-aralan, na yung hadis mo hindi tatanggapin. Kasi kailangan sa hadis na talakki. Kailangan sa ilmo ng hadis na talakki o kaya tinatawag na musyafaha. Kailangan kunin mo directly mismo doon sa shaykh yung hadis na yun. Tapos yung shaykh na yun, kinuha niya sa shaykh na yun. Kasi yan yung maksud ng sanad. So kapag nabasa mo lang, tapos iririwayat mo na ito. Kaya nga, no, meron kaming isang ustad sa Bukhari, sinabi niya, kapag nagbasa ka nakabasa ka ng isang hadis, pagkatapos na gusto mong ituro, pwede naman ituro. Sa panahon natin ngayon, pwede na yung ituro, kaya lang hindi mo pwedeng sabihin yung salitang rawahu. Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim. No, hindi mo yan pwede sabihin. Kasi nga, sabi nila, yun ay para sa istilah ng mga hindi nakapangadi. Ada nga kapangadi yung hadis na karoon ka Rawahul. Kaya man naman na arawi, na yung nagriwayat, na yun yung mayroong sanad. Samantala, yung walang sanad, na hindi siya pwede makapagriwayat. Ariyo. So ito masala, sabi niya. Pwede kayang iriwayat niya yung hadis niya. Tilaman ito. Bahal yajuzu lahu an yarwi. Pwede bang iriwayat niya yung hadis na yun na natagpuan niya doon sa isang libro? Kaya lang hindi niya maalala, no, kung napag-aralan ba niya yung hadis na yun o kaya hindi. Fihi ay fi jawabi hadal istifham wajhani, merong dalawang wajah ay min ashabish Syafi'i. Ahaduhuma,
Na, isa dito sa dalawang wajah na yajuzu alayhi. Yajuzu, pwede. Pwede sa kanya magriwayat. Yajuzu ay an yarwiya. Pwede niyang iriwayat. Wa alayhi ay wa alal jawaz. At dito sa nagsasabing pwede. Wa alayhi ay wa alal qail bil jawaz. Yung mga ulama na nagsasabi na pwede, na yadullu qawluhu, nagsasaad yung salita niya na Imam Ash-Shafi'i fir risalati sa aklat niya na risala. Aklat na risala, kauna-unahang aklat na naisulat sa ilmo ng usul fikhi, yung aklat ni Imam Shafi'i na risala. Wasani, at ikalawa, na la yajuzu, wajah na ikalawa, wal wajah sani, ikalawang wajah na hindi pwede. Hindi pwede kasi nga, yan ang masyhur eh. Hindi niya narinig eh. Paano niya ituturo? O kaya hindi niya narinig? No, so paano niya iririwayat? Kaya masala riwayat. No, kaya kami makikita ka minsan sa mga kuwan, mga hadis na istila na akhrajahu al-Bukhari, akhrajahu Muslim, ganun. Ino to? No, kasi sasabihin mo na ilinabas ang hadis na ito ni Imam Muslim. Pero hindi mo pwedeng sabihin na rawahu Muslim, rawahu al-Bukhari, kasi ikaw na wala kang sama, no, wala kang pandinig sa hadis na ito. Nakikigin ang itong masala, kaya niya pinasinabing pwede, kasi hindi daw niya maalala, pero meron siyang libro. Mario, meron siyang libro. Meron siyang libro, pagkatapos na nandoon yung sulat kamay niya. Ito yung masala ho, kasi ito yung tinatalakay natin. Merong libro, tapos yung libro na yun, na nandoon yung writing niya, sulat kamay niya, ang problema hindi niya maalala kung napag-paaralan ba niya yung hadis na yun o hindi. Ariyo, pwedeng kinokyan niya. Na yung kopya na hindi yun pag-aaral. Ariyo, hindi yun pag-aaral. So dahil doon, na may ihtimal. So kapag nagkaroon ng ihtimal, hindi matatanggap. Pero doon sa aklat ng risala na nagsasaad, pwede. Ariyo, yung ikalawa, wasani, la yajuzu, at ikalawa na hindi pwede. Wahuwa ay al-qawlu sani, na as-sahihu, yun ang qawl na sahih. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na rawi, na la ya'manu, hindi ligtas, an yakuna, na ang kalagayan niya na rawi, na kadazawara, na katotohanan, siya ay nagdalawang isip ala khattihi sa kanyang sulat kamay. Fala tajuzu ar-riwayatu bisyak, na ang kaida natin na hindi pwedeng magriwaya sa pagdadalawang isip. Kasi nga kailangan man dito, masala dito, kailangan ng ihtiyat. Ariyo, kailangan ng ihtiyat. Paano naman pag ganitong direct na isulat kamay mo, kapretong talaga. Ariyo, kung hindi mo maalala na pinag-aralan mo yung hadis, hindi nga ito pa kayo pag-riwayat. Katulad dyan sa may mga libro tayo dyan sa katulad ng Sunan al-Kubra al-Bayhaqi, Sunan Darimi, at yung iba pa dyan na mga mga libro ng hadis. Ariyo, ayan, napili lang yan. Kung baga, parang natagpuan lang yan. Hindi mo naman sulat kamay yan. Pwede mag-riwayat. Hindi ka pa. Pero pwede kayang magbasa-basa ka doon, tapos ipangdalil mo. Ariyo, pwede kang magbasa, tapos ipangdalil mo. Pero yung riwayat, hindi pwede. Bakit? Kasi yung riwayat mo, marduda. Kasyarat nila na ito. Syarat yun ng mga muhadisin para mas mapangalagaan ang pagdating ng hadis na wajib ang talaki. Sa ilmo na kailangan sa talaki. Kaya ngayong ibang mga ustad na hindi nila pinahintulot na magturo man ng basta-basta na lang ng libro at mga kapangadisin. Yan ang mahirap. So kailangan na kukuha ka ng mga ijazah. Dito sa Pilipinas ang nakapusi sa ijazah. Yan yung pupunta-puntahan sa ibang lugar, lalong-lalo na sa tulad sa atin ng mga libro ng Shafi'i. Naku, maaari na doon tayo makatalaki sa mga ulama doon sa Syria, at mga ulama doon sa Yemen. Hindi na naitulad din. Siyempre sa Egypt. Doon tayo kukuha ng mga ng mga sanad ng ijazat sa mga libro.
Kaya ginagawa, hindi mo pwedeng yung iba na talagang strict na hindi nila pinahintulog na ituturo mo yung libro. Kailangan na magtalakti ka muna. Kailangan na ijaza ka. Meron kang ijaza. Kasi kung wala kang ijaza, ibig sabihin ng ijaza, napahintulot mo lang sa sheikh na ituro mo, no, o kaya basahin mo sa tao na yung narinig mo sa kanya na binasa niya sa iyo. Kailangan na ito na ijaza. Pinaka-minimum na bibigyan kanya ng ijaza. Ajaz ko lang ka, mafi hadal kitab, riwaya. Pinahintulot ko sa iyo kung ano man ang napapaloob sa librong ito para iriwayat mo, kaya basahin. Ituro. Ito pa kayo. Kaya noong sa amin, ang ginagawa namin, paikot-ikot. Iniikot-ikot namin yung mga matatandang mga ulama. Kasi sa mga matatandang mga ulama, nakadalasan sa kanila na madamlip yung adin. Maraming pinangadian na libro. Nung nakatapos si Ustad Mulvin, nagpunta sa India. Nataman sa gingan na nahayato sa haba na nakakuha ako dyan ng tawag dito, ng sanad. Nakakuha ako dyan ng sanad. Tapos na meron akong kaibigan dati, tapos nakapag-aral sa Yemen ng ilang taon. Tapos nung minsan na nakabisita ako sa Thailand, tapos nakabisita ako sa kaibigan ko na yun, ikinuwento niya sa akin, hindi ko tinantanan. Nariyo, kasi kahit pa man ijaza lang mo pa man, pwede akong, pwede akong, halimbawa, pumasok. Yun, na yung may-ari ng bahay, hindi pa nakapasok halimbawa mo. Anatis ka niya ni may-ari, na basta meron pa yung tulot, talaga hindi ano pa mo. Yung libro na yun, hindi mo na pag-aralan. Hindi na pag-aralan ng ustad. Pero meron siyang ijaza. Meron siyang pahintulot ng mula sa sheikh. Pakayapagdog. Kasi mahirap yan. Ganyan nila pinangalagaan yung din. Kasi sabi ni Abdullah bin Mubarak sa Sahih Muslim, al-isnadu min ad-din, walau lal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Ang isnad, ang sanad ay kabilang sa agama. Kasi ang pagdating sa atin ng agama na true sanad. So hindi mo pwedeng itakwi lang sanad. Kaya kailangan na tayo na kailangan na magmusyapaha, kailangan na meron tayong talakki sa libro. Kaya nga yung iba pa mga ustad na hindi nila gusto na bawat sila ay magtuturo na berdak krabsin. Nakikiset sa lagi ng eskwela. Eskwela, daban yan sana. Okay lang yung pag-aaral na hindi pumapasok ng klase. Minsan na absent. Na kung kayo na masyadong, meron akong isang kaklase. Nag-iisa lang yun. Kahit nagkakasakit, ipon sa ko, alipuan kami. Tamat sa alipit, hindi na absent kahit isa. Nasa katawa classmate. Bibihira yung gano'n. Yung gano'n na nagampanan niya yung syarat ng pagriwayat. Nagampanan niya yung syarat ng pagriwayat. Then, ma-absent. Tapos nung ewan ko kung sinong namatay, yung mga pamilya niya. Natagro niya karangilan doon balik. Kaya mo yun na siya? Kasi ganyan kay strict ko yung hindi naman si Mola na tarik na. Hindi Mola na tarik na. Kasi noong nangadi sila doon, ng mga cellphone. Kaya lang, ang swerte na lang doon, na hindi nagtatagal na dumarating ang sulat nila. Siyempre, madala di kurot sa Pakistan. Pagka magpadala yung mga pamilya niya ng sulat na tinatago doon ng ustad. Tinatago ng ustad. Kasi pag hindi yun itatago ng ustad, nagka-distribuso ka pa hanggang sa niya ka-graduate mas kanina. Tapos nung nakagraduate siya, siyempre yun ay ama na yun. Hindi makapal-kapal ang mga sulat na yung binigay niya kay Mola ng Tarik. Ano niya nga tawag? Yung pala na namatay si ano, namatay si ano, namatay si ano. Alam naman ito pa may bigyan. Ngayon, na lagi doon na, kung di ka naman magpunod-duro ka, siyempre, yung iba nga tumatakas na. Baka pangadihan na po sa Mustalahadis na.
Kung yung mga malalaking libro, hindi tanong laka-laka yan. Yung sa manaya, lahat ng estilahan kinukuha natin. Ano yung, ano mga oras na? Ha? Na kung yung tawag dito na kung iba yun, magagalit yun. Ba't kaya yan yung mga ibang mga sulat? Siguro na magagalit sa ustad. Kasi yung tita niya, may wapat na yun yung tita niya na nagpalaki sa kanya. Ay din. Ano niyan pangatutuwag? Hindi niya nalalaman. Kasi noon ba't na mga cellphone phone wala pang mga social media sa panahon niya mga bumiyang. Kami kabaling sa kanya, bali ba wala na tayo. Ayan yung ilan sa mga kargusari sa kanya. Kaya ngayong madrasa mo, nagbibigay ng mga ng kanila sarili-sarili din ng mga bakasyon. Doon sa bakasyon na yun, doon na ibibigay ng murid yung kanyang bakasyon. O masupangan din, sigakan sa madrasa. Kasi ang pinaka-importante dyan, yung tinatamat, na makatamat ka mabuk, na bagay mo talagpas-lagpas ka. Ewan ko kung nasabi na yan sa inyo, no? Parang ngayon ko lang yan nasabi sa inyo. Hindi na ni ka-importante yung ginesa na. Tapos pangalawa, kahit pag-ano ka kagaling magbasa ng libro, na kapag hindi mo na natunghayan kung paano binasa ng Sheikh, yung libro, magkakaiba talaga. Minsan ako na, siyempre, kitbat ako na mag-i-estima na yun. Nagpaalam ako sa model, Ustad Abdullah, na pupunta ako ng Malaysia kung mamimili ako ng mga kasi doon kasi, basta kahit juhol, ay parang hindi kalat-kalat yung estudyante, na yung hindi kitbat, nagtungad. Ngayon, teknika ko na lahat ng mga kaklase ko na dinideploy ko. Siyempre, ako yung emergent pat. Dinideploy ko sila. Kahit ngayong walang magawan, pinapakpak ko doon. At tiga na yung bugalo po ka na tagalista. At mga classmate ka, buklo, kabala ko na yung masipag. Tagalista, no? Bigyan ko ng pera, nakakontun down. Kasi lugi ako Lugi kami na nagkikit. Ba't ka basta, wag, baka masustan na pundo, kung yan sa kataw. Mario, kasi nga, ayaw nila na kalat-kalat yung mga murid ni graduate. May mga kuwan gano'n, mga ustada, mga topak yan, mga na-understanding yan. Ay, talagi dito. Yung classmate ko na sinabi ko kanina na doon ma-absent, nakakala niya na walang pasok. Ano ba yung ginagawa na yun? Ang kabilang dalawa at saka yung isang kaklase ko na nawapat na nakaupo sa klase. Makatukaw kami nagkakasunod si Bambula, yung nagtuturo nito. Itong luma. Natigyan yung mga... Nakinagulat kami, hindi kami makatakas ka. Tapos na yun. Nagsuro siya. Pagkatapos niya pang turo, na nasilip yung iba na laban, nagpakaraw siya. Galit na galit yung mga kaklase namin sa amin. Ayos ka no, mga makasarili. Hindi ba, sinasadya pa, bigla may ako, manawi na lang sumitan yan. Ano yan? Kaya nga di kami. Yun, doon lang na-absent na yung kaklase ko. Ito, naboto ba tibo ba? Kasi nakalimutan ko anong ginagawa yun. Dalawa lang kami. Nagkukwentuhan kami ng kaklase ko doon. Sa time na yun, wala akong gawa noon. Hindi kami di mag-istorya mo so ginawa yung na Malaysia. Sa loob ng klase pa. Kami nga doon pang gawa. Buwan. Kaya ginawa na ang post. Namin tililig. Hindi nga ano itong kiwasan. Hindi man lang niya titingnan mo yung mga sitwasyon. Basta tibulugap pang doon. Si Ustad Abdullah, kahit oras ng kay Lola, pag-trip niya na magturo, may mga ustad kami doon na yalo ka gawin, kina-trip yan na magturo, nasa yun sa class, nagtuturo niya sa class, pagtawa na panagugpan. Hindi na dito, hindi yung ginagawa. Kasi gagawin mo nga sa oras ng class, na makatuturo ka na, naging oras ako.
Minsan na sarap-sarap ng tulog ko. Kay Lola ng luho. Magbabang na ng luho. Ay ba nga luho na 12:30. Eh doon ako sa may gilid ng pintuan natutulog. Pag ganun ko. Pati yung Diyos ka nagdula, hawak-hawak niya yung... Totoo, pumasok. Wala siya. Magabdas ka nung. Ayun, ang sarap ng tulog ko. Naputura sa pangagin. Si Mincha, doon tililing yung ustad. Ay ginapit po ako maunta tililing yan. Lumalampas talaga yung oras niya. Unisun. Di masuk. Ay isang magabdas. Kaya, Quran ako na diyan ang tantong. Ba yung antok, yung buwan. Ay, siyempre, rumaragay sa turog. Bigla na lang darating. Ayun. Kasama yun sa siniteis mo sa madrasa. Pinuto sa particular na sa madrasa. Nabating kasi kasama yun sa sana. Upo nga di pa mag-absent. Eh, paano ustad yung basa lang ang kapangadik? Ba't yung basa lang? Kasi tinuruan naman na magbasa ng libro. Alam mo na yung nausap. Eh, lagi din po nga tatamat tumitap. Nabasa na. Nabahala ka na mag-research. Eh, man importante na natamat mo yung kitab mo kasama ng chef. Lagi din. Yung mga masala na nakatagpo ka ng libro, lagi din yung mga putsa na mga libro. Hindi naman natin yan napag-aralan sa chef. Paano yan? Pwede ba yan ituro? Hindi. Kaya ang ginagawa sa mga ganyan, lagi doon research. Hindi nga deep research yan, tinitingnan. Pero yung masala magturo ka na. Pero yung mga ulama ngayon, yung mga doktor, yung mga nasa mga symposium nila na yun, sinasabi nila na bago tayo mag-umpisa, sasabihin ko sa inyo na lahat ng nandirito, kasi nandirito, kailangan ng talaki. Lahat ng nandirito ngayon ay binigay ko na ijaza ang lahat ng aking pinag-aralan. Ajaztu lakum masmu'ati, gano'n nila sabihin. Paintulot ko sa inyo ang lahat ng masmu'ati, lahat ng napag-aralan ko. Basta lagi dito na, kung nandoon ka pa man, nakaupo ka doon pa man, alamin mo na lang kung ano-ano yung libro na pinag-aralan ng sekte. Ay ginagawa na yung mga matatandang sekte na meron silang, ano to sa ipinto ko, ano yung halimbawa yung mga sinusulatan mo ng mga nangyayari sa iyo. Diary. Lahat na diary lang. Kaya sa libro niya nga din. Kaya. Ano mga diary lang na po na nakasulat doon. Na kung matagpuan mo yun, makita mo. May swerte. Swerte. Si Maulana Abdul Hadi ng Malaysia na ustad namin ng Nukbatul Fikar na sinabi niya sa amin, sikapin ninyo na makakuha kayo ng sanad ng Mukhtasar Bayhaqi. Kasi yung Mukhtasar Bayhaqi, na yun yung pangontra sa kitab ng Hanafi na Tahawi, Ma'anil Athar. Yung Ma'anil Athar, nabuti pa yung sanad ko kasi galing Pakistan, India. Ay tinuturo nila yun na with sanad. Ay, ako na nakakuha ko ng sanad na yun. Pero yung sa mismong madhab Shafi'i na Mukhtasar Bayhaqi natin, kuha nun sa Yemen, sa Egypt, sa Syria, na dyan mo makukuha yung sanad ang Mukhtasar Bayhaqi. At ito manayangan kakuha mo. Rumekas. Kaya nga nagulat nga ako doon sa isang kaibigan ko. Ayun. Napiyangwa ko ng ito lahat ng nakuha niya na sanad. Sabi ko na ikaw ang pagiging sheikh ko ngayon. Ijazatan mo. Kasi kinukuha yan binibigay nila yan ng mga ijazah. Bakit? Kasi para mapadali. Kaya hindi naman lahat ng tao na kailangan pa niya mapupag-aralan yung lahat ng libro. At least na meron kang guide kung paano mo babasahin yung libro. Okay dito. Natanggap na yun ng mga sheikh. Ang importante na makakuha ka ng ijazah. Kasi yung ijazah na yan na ginanip doon sa sanad. Dugtong-dugtungan yan. Hanggang sa dumating sa may-ari ng kitab. Lagi-lagi ngayon lumayan. Ano mga sanad yan?
Hindi yung kahit ano lang natatagpuan mo na tiga mag-research, ha? Ang anong sabi ng mga guro, si Imam Ghazali, man la shaykha lahu, fasyaitanu shaykhuhu. Ha? Pag wala kang shaykh, naya shaykh ka na so shaykh ka. Naya shaykh ka na so shaykh ka. Ano to? Salita nila. So, ibig sabihin, kapag yung tao na nagre-research lang, na hindi ka malayo na magkamali ka sa research. Ugit na sabab ko, kahit nakakuha ka ng ijaza, ng paintulot mula sa sheikh na ituturo mo yung kitab niya, o kaya yung napag-aralan niya, na ilalayo ng Allah doon sa, kumbaga na linya, ng tawag ito pagkaligaw yung itinuturo mo. Kaya yan na patatago sumarak. Yun yung lineage ng sana. Yan ang pinaka-importante sa sana. Kaya pag meron kang natagpuan ng libro, ayon sa mga muhaddisin, ito mas hadis na. Kung makatagpo ka ng libro na may nakasulat na hadis, automatic na hindi mo pwedeng i-riwayat yung hadis na yun. Automatic hindi mo pwedeng i-riwayat yung hadis na yun. Kasi hindi mo naman napag-aralan. Maliban na lang, kahit hindi mo napag-aralan, kung mayroong ijazah na nanggaling sa sheikh, nandito na walang ganyan. Nariyo, walang ganyan. Kung tutusin na, kahit sa Saudi na tinuturo nila yung mga ganyan na ijazah ng sanad. Nakayayawin naman na sa mga jami'ah, nariyo, mga jami'ah, mga kulliya, na mga madrasa sa Saudi, na yan ay parang school din kasi. Isulat yung mga tawag dito, isinusulat yung mga curriculum. May ginagawa na yung libro na nabagkatamat. Hindi natatamat yung libro. Hindi rin yung bali ang basa. So ngayon narinig ninyo na yung ganitong bagay. Siyempre, hindi mo lang maintindihan kasi hindi nakatawan. Ito ang halaga ng tinatawag na musyabaha o kaya talaki ng kitab sa bawat sheikh. Kailangan. Kaya nga nung ako nandun sa Thailand, alam mo na libro basta katukaran ako na nagtatalaki ako sa sheikh. Katulad ng Matnul Zuban. Yung Matnul Zuban, isa rin yun sa fikhi ng Shafi'i. Na sinikap pa, merong isang estudyante doon na nag-aaral ng Hafiz, na nakatapos na ng alim, na nalaman namin yun, na pinggulong-gulungan namin. Nagbasa siya ng konti, pagkatapos binigyan niya kami ng ijazah. At least na meron kang ijazah. Na meron kang tinatawag na lineage o kaya tulay papunta sa sheikh hanggang doon sa sumulan ng kitab. Kung bigyan na tingnan yung ano ba yun? Yung dictionary na yun na Maranawa, na ngayon na meron silang sinasabi na ipinagbabawal na i-reprint yung ano yun. Kailangan na meron kang paalam sa kwan. Kung naalala ninyo yung tungkol dyan sa mga DPT, mga VCT, kaya nila hindi inuhuli kasi yung pag-print ng mga kopya ng mga palabas na yun na walang paitulog doon sa inamang pusang kiyapo sa upan na inuhuli nila yung mga kuwan. At iba nga mamburo. Latad kulog buyutan o kaya buyutikum hatta tastaniso. Huwag kayong papasok sa bahay ng mga may bahay hanggang sa hindi kayo magpaalam. So doon sa ayat na yun, ang mapog nun na pag hindi pagmamayari mo, huwag mo gagalawin. Lagi na yung mapog. Pag hindi mo libro at hindi mo na pag-aralan, na bakit mo gagalawin? Wala kang paintulot. Hindi halal. Hindi halal sa'yo. Nagamitin mo yung isang kwan. Halimbawa, isang libro o kaya isang gamit nang hindi ka nakapagpaalam. Na ang pagpapaalam sa langit tuloy ijazah. Hopefully, yung mga ulama ngayon na nagsulat ng mga panibago na mga libro, mga tinatawag na mga katulad ng ano ba ito, Fiqhul Islam, mga libro na bago tulad ng mga mu'tamad. Kasi kadalasan yan, hindi naman yan pag-aaralan ng tao. Kahit alam ng murid na malaki ang makukuha niya dyan na upama na aralin upama. Nadira na pangadiyan, hindi ka naka-level ka lang namin. Hindi may pangadiyan naging yung mga badyo. Libro ng mga sinauna, kaya may pangadiyan na libro. Na hopefully na, yun ang mga sheikh kasi marami akong narinig sa kanila.
nagbibigay daw sila ng umom na ijazah. Hanggang sa Wijada. Itong Wijada na natagpuan ng libro. Ibig sabihin na meron pa masasabi na print na libro na sige, inijaza namin na ituro kahit pa man Wijada o kahit pa man kitaba o kahit pa man ijaza o kahit pa man samai. Sige, paintulot na nila. Kadalasan na ganun. Kasi alam nila kung manatip ko nga di mo libro, at hindi may pa nga di naging libro mga inandok. Punong-puno ng sacrifice, kaya may pangadiyan ni Pikul Islam ka, kaya may pangadiyan ni tawag dito, Mu'tamad ka, hindi may pangadiyan naging ang tawag dito, Siraj, hindi may pangadiyan ni Minhaj, kaya may pangadiyan ni ayan ang nangyayari. Kasi sungkibar na din ang buko na. Kahit na to sa tutusin na, babasahin mo yung libro na malaki ang makukuha mo nun na manfaat. Kaya din, minsan na may ganun na nangyayari. Masala, Wijada. Makasal yan na hindi pwede mag-iway. Ewan ito. Allah. Sige na ito kasi.